Magandang umaga muli sa inyo. Ang paksang tatalakayin natin ay patungkol sa debate. Ngunit bago yan ay may layunin tayong hinihanda. Una is nailalahad ang kahulugan ng debate. Pangalawa ay naipapaliwanag ang kahulugan ng debate. Ang pangatlo naman ay nakakabuo ng sariling posisyon. So ano nga ba ang debate? Ang debate ay isang pagkikipagtalo ng isang formal na pagkikipagtalo ng may structural na sinusunod. Ang debate ay sinasagawa naman ito sa dalawang grupo o individual na may magkasalungat na panig. Panig tungkol sa isang particular na paksa. Ang dalawang grupo o dalawang panig ay ang prosesyon o sumasang-ayon at ang prosesyon na sumasalungat. Ito ay dalawa, which is ang dalawang grupo ay yung isa ay positive or negative. So, naintindihan po ba kung ano ang kahulugan ng debate? Kung ano ang debate? Okay. So, ngayon ay may gawain tayong gagawin. Of course, gawain nga. So, may dalawang grupo. Ito ang pang positives and negative. So, ang paksang tatalakayin ninyo ay patungkol sa abortion ang solusyon ng mga rape victim para sa unwanted pregnancy. Naintindihan po ba? Okay, so let's start. Magandang araw sa ating lahat. So ngayon, ako ang pangalawang reporter at ipagpatuloy ko ang mechanics ng ating debate sa araw na ito. So unang mechanics ay bawat kupunan ay bubuuin ng 3 o higit pang tagapagpahayag at may isang leader lamang sa bawat pangkat. Bawat punto ay ipapahayag sa loob ng 1 minuto lamang. So sa bawat kakulangan sa naturang minuto ay may kaukulang kabawasan ng puntos. Ang susunod na tagapagsalita ay magtatanong sa katatapos na tagapagsalita ng isang tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. So sa paglabag dito, ang kupunan ay papatawa ng kabawasan sa kanilang puntos. So sa ating pang-apat na mechanics ay ang pagkatapos ng lahat ng punto, bibigyan ang bawat leader ng tigda 2 minuto upang makipagtalastasan sa leader ng kalabang kupunan. At ang desisyon ng mga hurado ay pinal at hindi na natin mababago. So ang bawat paglabag ay may kinaukulang kabawasan. Ito ang sumusunod. Bawas ng 1 puntos ang maling pagtatanong. Bawas ng 0.5 na puntos sa 20 segundong kulang at bawas sa puntos ng 0.5 ng 20 segundong sobra or kada 20 segundo ay sumusobra ka at hindi ka pa tapos sa pagsasalita. Ngayon ay meron tayong pamantayan. Ito ang paksang kaisipan, pangangatwiran, pagpapahayag pagsasalita, pagtuligsa at tiwala sa ating mga sarili. So, ang pinakamataas na puntos dito ay 3 puntos, 2 puntos at ang pinakamababa ay 1 puntos. So, sa paksang kaisipan, magkaroon ng 1 puntos kung walang mainam na kaisipang ipinahayag tungkol sa paksa, 2 puntos kung may naipahayag na 2 hanggang 3 kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa. 3 puntos kung lubhang malinaw at maayos ang kaisipang naipahayag. May 4 o higit pang kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa. Sa pangangatwiran naman, may isang puntos kung walang sapat na katibayan ng pangangatwiran, 2 puntos kung walang gaanong iniharap na pangangatwiran, at 3 puntos kung may sapat ng katibayang iniharap sa pangangatwiran. At sa sunod naman, pagpapahayag pagsasalita, mayroong 1 puntos kung mahina at hindi maunawaan ang sinasabi. 2 puntos kung mahina ang pagkakapahayag ngunit may pang-akit sa nakikinig ang boses o pagsasalita. At may 3 puntos kung maayos ang pagkakapahayag na may pang-akit sa nakikinig ang boses o pagsasalita. Sa pagtuligsa naman, meron tayong 1 puntos, walang naipahayag tungkol sa sinasabi sa kabilang panig. 2 puntos, kung may 1 o 2 malinaw na pahayag tungkol sa ipinahayag ng kabilang panig.
3 puntos naman kung may 3 o sapat at malinaw na pahayag tungkol sa ipinahayag ng kabilang panig. At sa panghuli naman, tiwala sa sarili, mayroon tayong 1 puntos kung hindi maayos ang pagsasalita dahil sa kaba kaya't nabubuhol sa pagsasalita. 2 puntos naman sa may mahinang pagpapahayag dahil naipabatid ng kaunti ang layunin ng panig. 3 puntos naman kung lubusang naipahayag ng malinaw at naipabatid ang katanggap-tanggap na layunin ng panig. So, pagkatapos ng ating gawain ay merong kasunduan ang bawat individual na kung saan ito ay gumawa kayo ng tigda-dalawang proposisyon tungkol sa mga napapanahong isyo sa ating lipunan. So, yun lamang po ang aming report sa araw na ito at maraming salamat.